Magandang araw po sa inyo muli, mga kabansa. Ito po yung Likodado Paglinawan. Tandaan po ninyo, mag-subscribe at mag-like at mag-comment dito sa ating komentaryo, mga kabansa. At ngayong araw na ito, pupuntahan natin ang mga actors. Ito po ang isang kalunos-lunos na development ng initial lifestyle check na ginawa ng isang vlogger, mga kabansa. Massive wealth increase 2002 versus 2005. Unahin po natin dito kay Representative Edwin Gargiola. Chico? 299 million in 2022. Pagdating ng 2025, 2.5 billion. Mga kabansa, ng 10 times. Ng 10 times. Dito kay Manix Dalipe. 2022, 204 million. 2025, 1.5 billion. Wow! Nag-times 7. Dito naman kay Aurelio Dong Gonzales. 2022, 136 million. Maliit lang siya doon, ha? Pero pagdating ng 2025, 1.3 billion. Nag-times 3. Ano? Nag-times 3. Times 10. Dito naman kay David J.J. Suarez. 288 million noong 2022. 225, 2.4 billion. Wow, nag-times 9. Dito tayo, kay Saldico, 237 million lang noong 2022. Mga kabansa. Umakyat ng, medyo maliit yata ang diniklara. 1.5 billion lang. Magaling ang accountant nito. Ito ang mga taong dapat dalawin ng BIR. At of course, ang kanilang bossing, si Martin Romualdez, from 315 million in 2022, ay umakyat po sa 3.5 billion ng 2025. Sus Mariosep, mga kabansa. Ito hong huli natin binanggit, no? Si Speaker Romualdez, alam niyo ba kung saan daw, di umano. According to this one blog, kung saan daw nag-aaral ang kanyang mga anak na lalaki. Dito raw sa Institut Le Rosey sa Switzerland. Ayan, mga kabansa. Diyan ho nag-aaral ang mga anak ni Martin Romualdez. Alam niyo ba kung ano ang matrikula ng bawat isa? 6 million pesos per school year. Sa Institut Le Rosey sa Switzerland. So, punong-puno po ngayon ang ating social media ng tungkol sa mga contractors, no? At yung isa, no, na medyo nabulaga. Dahil sumakay sa aeroplano, ang buong pamilya niya, sabi niya, mas maganda itong aeroplano na sakyan ko ngayon. Yung dati ho namin, sinasakyan namin maliit lang yung aeroplano eh. Masyado raw, ano man tawag na? Masyado raw malikot. Masyado raw, kalang-kalang. Ayan.
At bukod doon sa aeroplano pinagmamalaki, may display pa siya ng mga luxury items. Usually from other countries. Ayan. Meron siyang apartment sa Paris. Sino ba ito? At ayan, tungkol daw sa kanyang uncle na si Saldico. Pero biglang clean up mga bansa, biglang dinilit yung vlog niya. Baby. Ito ay si Claudine Ko. Siya singer at lifestyle vlogger na nag-deactivate ng kanyang YouTube at Instagram accounts, drawing flack for showcasing her lavish lifestyle amid national attention on failed and fictitious flood control projects. The internet personality's wealth became a hot button issue online, resulting in severe bashing. Matapos na kanyang vlog ay magpakita nga noong kinikwento ko kanina ang pagsakay nila sa isang private plane bound for La Union, mga kabansa. Itong 25 years old pa lamang po ito, is reportedly the daughter of Christopher Ko, a former Ako Bicol congressman and co-founder of High Tone Construction and Development Corporation. Siya rin po ay pamangkin ni Lizalde Ko, co-founder and chief executive of SunWest Group of Companies, na former chairperson ng House Committee on Appropriation, mga kabansa, before his removal from his post early this year. Siya po ang nagmamaniobra, siya nag-allocate, siya nag-distribute ng appropriation ng budget ng buong gobyerno. So, High Tone of SunWest are among the top 15 contractors who received the bulk of flood control projects in recent years. Na mismong si Bongbong Marcos ang nag-identify sa kanila. Si Claudine rose to popularity through her house tour blog. Di umano ay isang apartment sa Paris and other lifestyle content amassing 340,000 subscribers on YouTube. Mga kabansa. At hindi ito ang kanyang first time na mapunta sa scrutiny ng social media. 2 years ago, nagkaroon din siya ng backlash for allegedly sexualizing itong si Jennie Kim from Blackpink after watching the K-pop girl perform live. A blogger eyed the ire of Blackpink fan over her comments nitong si Jennie Kim, one of the members in a video on April 13. Well, Claudine Ko and her boyfriend ay nag-vlog and talking about Jennie after they attended yung concert. So, na-witness nila yung performance ni Jennie kasama si Lalisa Manoban, na sikat ngayon, si Rose Parr, at si Kim Jisoo on stage. Grabe talaga, sabi nila. Ang saya namin kagabi. Sobra, mas naging fan pa ako. Ganoong talagang siguro pagka nakikita mo ng live. So, siyempre, at itong internet personality na ito, si Claudine, turned her camera towards her boyfriend whom she said zoomed on a body part of Jennie. Kaya medyo nagreklamo yung Jennie. And some fans later shared copies of this moment sa kanilang Twitter, adding fuel to the fire of the flack to the couple. Sabi nga no isang vlogger, the fact that they already edited and reviewed the whole video before
uploading, pero sinama pa rin nila sa kanilang conversation yung actual vlog. Means they really want people to watch this part. And maybe they thought it would be funny. So yan o, mga kabansa, naliligo sa di umano ay mga nakaw na yaman ng mga taong ito. At isinoflaunt pa. Sino ba naman ang matutuwa niyan? Tingnan nyo nga, pagka kayo ay parating sa isang intersection, mga kabansa. Anong sabi yun? Meron bang pulubi dyan? Most likely, nalalapit sa inyo at kakatok sa inyo. Salamin na inyo sa sakya. Tapos itong mga ito, walang tigil. Kaya hindi ho ba nagkaroon ng parada ng mga personalidad sa publiko na ang mga relo ay mga Rolex, ang mga sasakyan ay mga mamahaling milyon-milyon. Flaunting ostentatious display of wealth in the midst of the challenges that we are now facing. Eh, saan ba galing yung mga flood control projects na yan kundi sa ating mga buwis? Kaya mga kabansa, this is nothing to celebrate about. Talagang tutukan natin ang issue ng korupsyon, lalo-lalo na hindi lamang sa mga flood control projects, kung hindi sa mga infrastructure at iba pang pinagkakagastusan ng ating gobyerno. Ang total po ng unexplained, so far unexplained, ay 1.2 trillion. Halos, mga kabansa, halos 7.5% ng ating national debt at intended loan for the year 2026. Can you imagine? Na wala lamang at naanon ng baha. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at maraming salamat po sa inyong panunood.